Hello po, magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Muli po ay mayroon akong i-share sa inyo na isa sa pinakamahalagang dapat nyong malaman kapag tungkol sa halaman ang pag-uusapan. Narito tayo ngayon muli para tignan kung anong klase ng halaman ito kasi pamilyar ito masyado sa atin. Ngunit hindi lang natin masyadong napapansin. Kasi maganda, may bulaklak siya. Sa tingin natin wala talaga siyang walang harmful effect sa atin. Pero sa totoo lang mga kaibigan, isa ito sa dapat nating pinakaiiwasan. Isa ito sa mga halaman na dapat alam nyo kung ano nga ba talaga siya, ang epekto niya sa atin, lalo na kapag sinusubukan nating inumin siya. Ang ipapakilala ko sa inyo ngayon ay ang tinatawag nating kumintang. Ito yun, oh. Yan, kumintang. Kumintang tawag dito sa sa Bisaya. Iwan sa ibang lugar kung anong tawag dito. Kumintang. O sa English tinatawag itong Madagascar periwinkle. O may scientific name siyang Catharanthus roseus. Tinatawag din siyang old maid or graveyard plant. Nako, graveyard plant. Lilibing tayo dito. Delikado to. Ano ba siya? Itong namumulaklak na halaman na ito na madalas natin nakikita sa bakuran kasi magandang tingnan at mabilis dumami. Ito ay galing sa lugar na Madagascar. Taga doon siya pero dumating siya dito sa Pilipinas mga kaibigan. It is a source of the drugs na tinatawag na vincristine at vinblastine. Ano ba yung mga drug na yan? Ano ba yung mga gamot na yan? Yan ay mga gamot na ginagamit para gamutin ang cancer, which is known to have chemotherapeutic effects. Yun sa mga chemo, ito yun. Ito yung isa sa ingredient ng drug na ginagamit para i-treat yung mga may cancer, mga kaibigan. So, ibig sabihin, useful siya mga kaibigan, pero mayroon lang po akong warning sa atin, ha. Warning para sa mga nakikinig po dyan. This is poisonous po to humans. Extremely toxic if consumed orally, which is cited under its synonym Vinca rosea in the Louisiana State Act 159. Ibig sabihin, talagang mayroong act or mayroong batas dito na nagsasabing ito ay poisonous doon sa Louisiana. Lalo na pag iniinom natin mga kaibigan. Ano ba yung epekto niya? Ito, pag-aralan pa natin, ha. Ano ba siya? Bakit siya poisonous? Sabi dito, all parts of the plant are poisonous. Symptoms consist of mild stomach cramps. Yun, sasakit ang tiyan. Cardiac complications, yun. Mahihirapan tayong huminga mga kaibigan. Hypotension, systematic paralysis. Yun, nakaka-paralyze ito lalo na pag nadamihan ng pag-inom nito mga kaibigan. Eventually leading to death. Nakakamatay nga siya. Kaya pakinggan nating mabuti, ingatan po natin ang ating sarili. Huwag kayong basta-basta uminom. Kahit narinig natin na maganda ito, nakakagamot ayon sa mga matatanda, pero mag-ingat tayo talaga mga kaibigan sa dosage, kasi dapat bago natin inumin kahit natural yan na halaman ay alamin natin kung ano talaga siya. Baka naman mayroon siyang ingredient o nagko-consist yung body niya ng mga nakakalasong chemical. Ito patuloy pa natin yung pag-aaral natin, ha. Other uses from vinblastine and vincristine drugs. Ito, other uses of those drugs: treat cancers including Hodgkin's lymphoma and leukemia. Isa din siya sa nakakagamot sa leukemia. Maliban lang doon sa dati kong shinare sa inyo na tinatawag nating elepante dito sa Bisaya. Which along vinorelbine and vindicine are known anti-tumor drugs derived from Chinese traditional medicine. Yun, para nga siya sa mga cancer, yung sa mga tumor. Pero iwasan natin na inumin siya. This is unsafe for self-medication. Yun.
Huwag tayo magsari-sarili na iinumin lang to ng walang supervision. This should be administered under medical supervision. Dapat yung mga doktor lang po ang mag-preresita. Kasi meron na ito, hindi lahat ng plant na ito, ng part ng plant na ito ay ginagamit sa medisina na ubusin nating inumin. Mayroon lang yung actual na dami na dapat ilagay. Yan. Ano ba? Bakit siya nakakamatay? Ito kasi yun eh. It might alter the immune system and lower blood sugar and blood pressure. Yun, meron naman pala siyang benefits eh. Nakaka-lower ng blood sugar, ibig sabihin nakakagamot siya ng diabetes mga kaibigan. Pati sa high blood. Yun nga lang, di siya pwedeng inumin. Kasi nakakalason siya at nakakamatay. So ito na lang gawin natin. At dapat natin ding malaman muna yung side effects talaga niya. It is unsafe when taking by mouth due to the presence of poisonous chemicals known as vinca alkaloids. Vinca alkaloids mga kaibigan. Na which causes side effects such as nausea, vomiting, susuka-suka tayo, hair loss, nakakaubos yan ng buhok. Pero itong sa akin po, hindi po ko uminom nito ng kumintang po, nagpapagupit po talaga ako mga kaibigan. Dizziness, yun. Hilo din, bleeding, naku, nagdudugo, ay bleeding yung ang delikado pag sa loob ng katawan natin. Nerve problems, pag mangangalay tayo, seizures, parang sasabi pa sa Bisaya, patol, liver damage, yun, madamage yung atay natin, low blood sugar, and even death. Nako, nakakatakot talaga ang kumintang mga kaibigan, kaya wag na nating subukan po, baka masira po yung buhay natin. Kaya yun, at least alam nyo na ang kumintang ay delikado. Dapat lang siya, ginagamit ng mga doktor ito, pero ini-inject. At saka sila lang yung may alam kung gaano karami yung nilalagay doon sa injection na yun. So yun lang muna ang bago ko na i-share sa inyo. Sana nakakatulong ako. Paki-follow ng ating Facebook account. At salamat. Magandang araw po sa ating lahat.